Kalimutan mo muna lahat ng akala mong alam mo tungkol sa Saudi Arabia. Kasi dito, may dalawang mundo na nagbabanggaan. Sa isang banda, nandyan ang pinakamakapangyarihang angkan sa buong planeta. May kayamanan daw na aabot ng 4 na trilyong dolyar. Sa kabilang banda naman, isang maling galaw mo lang, diretso ka sa kulungan. May ski resort sa gitna ng buhangin, may robot na citizen, may lungsod na salamin. Ito ang disyertong inuulan ng pera na ang gasolina mas mura pa sa mineral water. Simulan natin sa isang mind-blowing na katotohanan. Sa buong Saudi, walang kahit isang natural na ilog. Zero. Wala. As in tigang. Kaya ang mga tao rito umaasa sa tubig sa ilalim ng lupa, sa seawater desalination, at sa mga dambuhalang infrastructure projects para lang mabuhay. Kahit sa mga major city ng Riyadh at Jeddah, may mga artificial freshwater plants na parang sci-fi movie. Dagat ang pinanggalingan pero naiinom ang tubig. At may isa pang kalaban na mas brutal pa sa kakulangan ng tubig, ang matinding init. Yung tipong tanghaling tapat umaabot ng lampas 50 degrees Celsius. Sa sobrang init, pwedeng matunaw o ma-deform ang sapatos mo sa asfalto. Kaya ang mga engineer dito nag-imbento ng underground cooling system na may aircon sa ilalim ng kalsada. At syempre dito na papasok ang usapang pera. Kasi sa bansang to lahat may presyo, mula lupa, tubig hanggang teknolohiya. Isa ang Saudi Arabia sa ilang bansa sa mundo na pinangalanan mismo sa naghaharing pamilya, ang Al Saud family. Hindi eksaktong mabilang ang yaman nila, pero ang estimate, lagpas $1.4 trillion. Hindi sila basta royal family, sila ang final boss ng Middle East. Ang puso ng bansa tumitibok sa Riyadh, pero ang dumadaloy sa ugat nito, hindi dugo, kundi langis. Dito nakabase ang Saudi Aramco, ang pinakamalaking oil company sa buong mundo. Sa sobrang yaman nito, kahit sina Google at Apple mukha lang sari-sari store kung ikukumpara. Kaya ang tanong, ramdam ba ng ordinaryong mamamayan ang yaman na to? Para sa lehitimong Saudi citizen, oo, halos walang buwis, libre ang edukasyon, libre ang ospital, as in wala kang ilalabas. May interest-free loans, may tulong sa gamit sa bahay, at minsan may libreng lupa pa kapag gusto mong magpakasal. Pero wag ka munang mag-impake ng bag bossing at tumambling sa tuwa papuntang Saudi. Kasi para lang yan sa citizens. Dahil ang immigrant na bumubuo ng halos 40% ng populasyon, ibang usapan ang buhay. Walang VIP treatment, walang pa-bonus o kahit pa-welcome drinks na ice tubig. At kahit citizen ka, hindi rin perpekto ang lahat. Lalo na pagdating sa palengke at grocery. Alam mo bang minsan, mas mahal pa ang isang boteng tubig kaysa gasolina? Ayon sa data ng 2025, ang 1 litro ng 95-octane gas ay nasa 2.33 reals lang o nasa 35 pesos. Para sa pagkumpara, ang average na presyo ng gasolina sa mundo ay nasa 66 pesos kada litro. Dagdag pa dyan, ang sobrang mahal na renta. Dahil sa dagsa ng tao papuntang Riyadh, tumaas ang presyo ng bahay nitong mga nakaraang taon. Sa ngayon, kung gusto mo ng maayos na 2-bedroom apartment sa disenteng lugar, maghanda ka ng 50,000 hanggang 80,000 riyals kada taon. O nasa tumataginting na 780,000 pesos hanggang 1.2 million pesos kada taon. Ganon katindi ang city life dito. At syempre sa Saudi, ang kotse ay isa sa status symbol. Halimbawa na lang ang Toyota Land Cruiser. Hindi lang sasakyan, pamumuhay yan. Sa mga Arab, tawag nila dito, hari ng disyerto. Kapag naka Land Cruiser ka, parang sinisigaw mo sa mundo,
umuusad ako sa buhay. At kung gusto mong sumigaw ng ganun kalakas, maghanda ka ng humigit kumulang 3,000 reals o mga 4.7 million pesos para sa brand new. Paglabas mo pa lang ng kalsada, luxury overload na agad. Ang mga kotse rito, talo pa ang showroom ng Dubai, McLaren, Ferrari, Bugatti at kung ano-ano pa. Minsan mas mahal pa ang plaka kaysa mismong kotse. Walang biro. May mga sheik na nagbabayad ng milyon-milyong dolyar para lang sa pinakaastig na license plate. Kasi dito ang yabang hindi puro kwento, may resibo. Next, punta tayo sa paboritong topic ng lahat, ang mga bebot ng Saudi. Mga 7 hanggang 8 taon lang ang nakalipas. Bawal magmaneho ang kababaihan, bawal sine, bawal concert. Pero ngayon, normal na lang makakita ng mga babae na nagdadrive ng brand new na kotse sa kalsada ng Riyadh. Yung dating obligadong itim na abaya para sa foreign women tinanggal na. At para sa Saudi women, ginawang makukulay at modernong design. At eto pa, may Saudi woman na si Rayana Barnawi pumasok sa kasaysayan matapos makarating sa kalawakan. Isa to sa pinakamatinding flex ng Vision 2030 ng bansa. Pero teka, may kabilang mukha pa ang barya. Kahit niluwagan na ang male guardianship system, malakas pa rin ang tradisyon. Sa kasalan, hiwalay ang hall ng lalaki at babae. At doon sa women's side, yung mga babaeng nakaitim sa labas, nagiging Hollywood level gowns sa loob. Suot ang mga gown na parang pang red carpet. Bawal ang kamera, kaya doon nila nilalasap ang tunay na kalayaan. Tahimik, pribado at bongga. Pero wag kang masyadong maging kampante dahil may limitasyon. Ang Saudi Arabia ay sobrang istrikto na pinamumunuan ng Sharia law. Kaya mababa ang krimen dahil malupit ang parusa. 1,000,000 beses mo munang pag-isipan bago gumawa ng kalokohan. Pagnanakaw, droga, murder, pwedeng umabot sa public execution. Yung chop-chop is square, hindi yan urban legend. Totoo yan. Alak, zero. Subukan mong magpasok ng whiskey, kulungan, deportation, o palo ang aabutin mo. Sa karne ng baboy, huwag ka nang umasa kung ayaw pang mababoy. Holding hands o halikan ng jowa sa publiko. Dito pwede kang idiretso sa presinto dahil sa public morality. Pero may twist. Sa mga bagong tourism zones, lalo na sa ultra luxury resort sa Red Sea, medyo maluwag ang rules. Kasi aminin na natin, pag may pera, nagiging flexible ang batas. At may mga taong gustong gawing mas futuristic ang bansa. Isa na dyan, si Mohammed bin Salman, o mas kilala bilang MBS. Pangarap niya na kumawala ang Saudi sa oil addiction. Kaya naman gumawa siya ng isang lungsod sa gitna ng disyerto na parang diretsong galing sci-fi ang NEOM. Tawagin mo na rin itong The Line. Mantakin mo ba naman, 200 meters lang ang lapad, 170 kilometers ang haba. Puro salamin, walang kotse, walang kalsada, zero carbon emissions. May chismis pa na may flying taxis at artificial moon sa loob. Mukhang kabaliwan, pero sinimulan na ang construction. Ayon sa latest reports, medyo pinaliit muna, tinawag na mini line, pero buhay pa rin ang vision. Ang mas nakakabaliw pa, ski resort sa gitna ng disyerto. Isang proyektong mag-host pa ng Winter Olympics. Habang 40 degrees Celsius ang init sa baba, ikaw naman nag-i-ski sa artificial snow sa tuktok ng bundok. Dito sinusubukan ng Saudi na patunayan na kaya nilang baluktutin ang kalikasan gamit ang pera. At eto na, iwan muna natin ang pagiging futuristic at sumisid tayo sa misteryo sa mga disyerto ng bansang to. May mga lugar na iniiwasan ng tao sa loob ng libu-libong taon. Isa na dyan ang Madain Salih. Kung alam mo ang Petra sa Jordan, eto ang kambal niya. Malalaking libingan na inuukit diretso sa bato. Gawa ng parehong sinaunang sibilisasyon.
Noon takot na takot ang mga lokal dito. Sabi nila sumpa, may gin daw at may kakaibang tunog sa gabi kaya walang gustong tumapak. Pero ngayon dinadayo na ng turista. Pwede kang matulog sa luxury tent sa ilalim ng mga bituin, papalibutan ng dambuhalang bato at ang presyo aabot ng $1,000 kada gabi. At kung nakadayet ka, sorry na lang, hindi ka sasaya dito. Ang pambansang ulam nila, kabsa, isang buong tupa na nakahiga sa saffron rice. At huwag kang maghanap ng kutsara at tinidor, kanang kamay ang gamit. Kapag nagkamali ka at kaliwang kamay ang pinangdampot mo, asahan mo na ang weird looks ng buong mesa. Kasi sa kultura nila, ang kaliwang kamay ay panglinis. Gets mo na yan. Eto ngayon ang katanungan. Ano ba talaga nasa likod ng lahat ng ilaw, proyekto at bilyong dolyar na to? Simple lang ang sagot. Nagmamadali ang Saudi Arabia habang unti-unting tinatalikuran ng mundo ang langis. Nilalaro na nila ang last card. Ang goal, higitan ang Dubai. Hindi lang makisabay, kundi lampasan pa. Pero ito ang totoong tanong. Handa ba ang lipunan sa sobrang bilis ng pagbabago? Palaki ng palaki ang pagitan ng mga konserbatibong lolo't lola at ng Gen Z na naka-TikTok, naka-rap playlist at naka-wireless earbuds. Sa isang banda may mga nagdarasal ng 5 beses sa moske. Sa kabila may daan-daang libong kabataan na sumasayaw ng EDM sa MDL Beast Festival. Ang tanong ulit, kaya bang magsama sa isang bansa ang dalawang mundong ito? Gaya ng sinabi ko sa umpisa, kalimutan mo ang Saudi Arabia na akala mong kilala mo. Dahil ang bansang ito ay hindi lang buhangin at disyerto. Isa itong larangan ng digmaan kung saan nagbabanggaan ang pinakamalaking pangarap na kayang binihin ng pera at ang pinakamatitibay na tradisyong hindi kayang galawin kahit ng trilyon. Baka kapag natapos ang The Line, ito na ang pinakadakilang architectural achievement sa kasaysayan. O baka naman, tabunan lang ito ng buhangin ng disyerto, kalahating tapos, kalahating pangarap. Panahon lang ang makakasagot. Kaya ikaw kung may milyon-milyon kang dolyar, gusto mo bang tumira sa lungsod ng hinaharap? O isa lang ba tong ginintuang kulungan kung saan limitado pa rin ang kalayaan? Usap tayo sa comments at sa susunod na video, kita-kits tayo sa isa na namang misteryosong sulok ng mundo. Shout out J-Spot TV na nasa Malta, Europe. Angelo and Karen Batan from GMA Cavite. Aling Nena from Valenzuela. Mr. Ching. Feliciano Jr. Espina from Oeste, Samar. Laina family and Eldans Bakery ng Mandaluyong. Junali from Zale, Lebanon. RVS Short Video Mix from Dubai. Dina Abad na nanonood sa Jeddah, KSA. Marshall Francisco Salvador. Erlin Mosqueda ng Butuan City. Happy birthday at happy anniversary kina Kat at Ino ngayong January 30. Sa mag-amang Rain Allen Abinales at Michael Abinales. Teresa Fernandez ng Alipansong Occidental, Mindoro. Kay vlogger na si Jack. At kay Loli ng Tagum City na nasa Damam, KSA. Salamat sa panonood. Hanggang sa muli.